Hello, magandang umaga. Good morning everyone. Happy Sunday sa lahat. Ayan. Nagluto tayo ng guys. Lamang loob. Yung gawin nating paklay. Gawin nating paklay ngayon kasi matagal na tayong hindi kain ng paklay. Guys, may nagtanim doon sa palayan. Kasi kahapon nagpatanom si Bibi Rico. May sobra daw yung niya, punla. So binili ni Donnie lahat yung sobra. May sobra na 200 plus yata. Binili na Donnie kasi yung namin punla namin ay di kasya sa basakan dahil konti lang yan yung na nubing. Konti lang yung nanubo guys ba. Kinain ng mga ibon daw. So feel ni Donnie magkulang yung punla na itatanim natin sa palayan. Buti na lang may sobra sa kang Rico. So binili ni Donnie parang makatanim. So ngayon sabi ko hindi ako dapat magpatrabaho ng magpapatanim ng linggo kasi rest day yung Sunday. And then sabi ni Donnie na kung di natin ipatatanim baka maano yung punla, malaya gas ba. Kasi medyo mga 3 araw na ata nagpabunot si Bibi. So yung punla pag mabunot na itanim kaagad para yung mga mga roots niya ay parang di ba daot guys ba. So yan, ngayon nakapatanim kami ng Sunday pero half day lang kasi dili pod malukop. Mga 4 na kahon lang yung mataniman doon sa 200 pieces na punla. So buti na lang na itanim ngayon ni doon parang di masira yung punla, di yung mga roots niya. Ayan, dito tayo sa kusina kasi magluto tayo ng ulam kasi dito sila magtanghalian. Ayun guys, di ako kapag magpatrabaho doon sa basakan namin, di ako makapag-video kung ano ng mga ginagawa nila. Kasi malayo. Malayo dito pag kasi ako yung tagaluto, walang iba. Sa nandoon pa yung kubo namin doon. So makapag-video ako kasi malapit lang doon sa basakan yung kubo namin. Pero wala na nasira sa bagyo. Kailan pa kaya natin mapaayos doon? Sabi ni ate lang siya yung ayos pero matagal pa. Mas mabuti na kapag mag-anihan, magtaniman, doon na lang kami magluto, magpakain sa mga tao. Pero hindi pa kasi wala pang malutuan doon. Yun guys, mag-antos lang sata. Magtiyaga lang tayo muna hanggang kailan tayo makapag-ayos doon sa ating kubo. Kapag mayroong kubo doon, siguro makastay na kami ng ilang weeks doon, makastay na kami ng ilang araw doon. Doon na lang kami matulog. Siguro kapag mayroon na kaming doon, kubo doon parang ma-monitor namin yung aming taniman.
Diferensya kasi yung malayo guys kasi kapag may mga insekto, kapag may mga kailangan gawin sa palayan, di namin maano kaagad kasi medyo malayo kami. Diferensya yung may nandoon lang sa malapit lang doon sa palayan kasi pwede every morning magbisita sa palayan, kahapon bumisita din sa palayan. So kami hindi kami makabisita agad doon sa taniman namin kasi consume pa ng consume pa ng gasolina. Noon sa may pa kami doon, may kubo pa kami doon. So mas maganda yung ani kasi mamonitor natin palagi yung ating taniman doon. Ganito yung mga tanim guys, parang tao. Alagaan every morning doon sa palayan, monitor. Pero ang saan taman guys, nalayo man. So magluto tayo ng ulam kasi ano bang oras ngayon? Alas 10 na. Saing pa ako doon sa kubos. Buti na nakabili ako kanina ng butin na 2 pirasong butin, 2 lata para lang sa refill sa lanta guys kay wala pa tayong ikapinta pagbili ng medyo na lang nibaba na yung pagtingin ko kanina sa sa gas station, LPG station, yung Phoenix, yung isang tangke ay 1,315. So buti na lang medyo bumaba na. Plus bili namin ay 1,600. So hindi pa tayo makabili ngayon guys kasi yung natin, budget natin pinatanim pag ginastos muna sa palayan. Di biro yung gastos guys ba? Kasi mahal na ngayon yung sahod sa magtanim, yung krudo. Bili pa kami ng krudo para sa mud boat. Yan. Ganun talaga yung buhay nag-uuma guys, magsasaka. Mapilitan sa sa paggasto. Kapag yamar na yung taniman. Importante yun. So, yun yung budget natin ay doon muna sa pagpapatrabaho sa basak palayan. Yun yung mga priority natin sa ngayon kasi sila tanim. Buti na lang may sobra si Bibi. Binili ni Donnie ng 3 pesos yung each yung tali bangan kasi mahal na yung pagpapabunot sa punla. So binili ni Donnie ng 3 pesos per bangan. Sige na lang guys, basta kayo makatanom na. So magluto muna tayo guys. Ayan na guys, naigisa na natin yung ating mga laman. So parang guys, parang ang tawag yan, madaghan. Lagyan natin gulay. Lagyan natin ng kay sayote. Parang madaghan guys, kaya yung 1 kilo na o 2 kilo na lamang loob. Gamay raman guys. Pagkakupos na. Ko guys, pinalagtob o tawag yan, pahubsan guys ba. Doon
Gutom na kina pala pamahaw. Ang agahan si Dona guys. Kasi sa mga tao. 4 na tao yung pinatanim ni Dona doon. Kasi half day lang. Kasya lang sa punla na binili niya kay Rico. Ayan, nilagyan ko na ng sayote. Gulay yung ating niluto guys. Parang madaghan-daghan ba? Pero nandito na si Doni, mapagpamahaw. Ano daw? Nahuman na dito ng tanom. Tapos na daw nagtanim yung mga pinatanim niya doon. Hindi na lang papakainin dito. Na lang siya. Nagpa-snack na lang siya doon sa tindahan. Sabi ng yung mga pinatanim namin ngayon ay mula noon pa yung mga estudyante na mga high school. So, noon sila yung pinatanim namin. So, ngayon, kaninang umaga pinuntahan ni Doni. So, buti na lang available sila ngayon kasi walang pasok. So, half day lang sila. Kasi, para lang sa punla ni Rico na makasya. So, buti na lang natapos nila bandang alas 10 pa. Hindi pa alas 10. Malapit na mag alas 10 natapos. So, sabi nila, hindi na lang kami hindi na lang kami magtanghalian. Mag-snack na lang daw sila. So, nakasave na tayo sa ating ulam. So, itong ulam na to ay pang tanghalian namin at saka pang hapunan na. Ginoo guys, higpit tayo sa budget ngayon. Kasi matumal yung bintahan sa walis. Matumal. And then, hirap na yung guys. Ginagmayrang ginansya guys. Angay-angay, biling ulam, gasolina. So, daming bilihin ngayon guys. So, mas tayo sa budget ngayon. Mag-iingat tayo sa budget ngayon guys. Kasi pati bigas binili na natin. Ayan. Thanks God na natapos na maaga yung tanim. Yan guys, luto na yung ating ginawang ulam. So, nilipat ko dito sa guys, kalderin parang matakpan. Kasi yung ating kaha walang takip. Yan. Ayan, nandito na naman tayo sa ating labahan. Tayo kahapon guys, hindi tayo nakalaba kahapon kasi may may seminar kami sa simbahan kahapon. Half day lang yung seminar namin at saka pagka hapon ay mayroon ding community mass sa baryo namin. So busy yung Sabado natin guys. Pero sige lang at least na mabisi tayo sa simbahan, mga tawag dyan, mga kalikukan sa simbahan. Okay lang yan basta yung simbahan yung magpatawag ng seminar and then community mass. Kasi sa barangay namin guys ay mayroong community mass isang buwan o isang beses sa isang buwan. So nakita kami ni Baby kahapon. Kasama si Camille. Buti na lang sumama si Camille sa pagsimba ni Baby kahapon. Sila ni Lola Muting. Kaya nga, hindi namin na hindi ko nakadaba kahapon. Busy yung araw nating Sabado. So, ngayon na lang. Pagkatapos na magluto. Inuna ko yung pagluto guys kasi sabi ni Doni dito magtanghalian yung nagtatanim ng palay. Pero, natapos
daw bandang alas 9 pa. So, sabi ng mga bata, di na lang kami kumain ng tanghalian kasi medyo malayo lagi dito sa amin, guys. Yung Mananimay, taga doon lang. Di lang kami sumama, pumunta sa inyo yung snack na lang kami. So, pina-snack na lang ni Donnie yung Mananimay. Hindi na lang sila nagpunta. Sabi ko, okay, nakasave tayo sa ulam. Yung ulam natin ay hanggang tanghali at sa gabi na lang yung niluto ko, guys. Kasi kami lang tatlo ni. Kami lang dito, si Edmar, yung bata. Palagi naman yung bata dito nakatira kasi wala daw kain sa kanila. Yung papa niya hindi nagtrabaho ngayon kasi linggo. Si Edmar na yun nandito kasi pag umuwi daw sila sa ina, kanin lang yung niya, makakain. Puro kanin yung makakain. Sabi ko, yung papa mo okay man lang daw makain at asin, yung ulam nila asin. So bukas punta naman yung papa niya dito kasi mayroon pa tayong mga tambo na lilinisan. So dito sa amin, pagkain namin sa kanila ay agahan, tanghali at sa hapunan. Parang hindi na siya magasto sa kanila o agad pa. Yung bata nandito, parang nakaangay ang bata nila, guys. Sabi niya, dito na lang ako titira. Abit. Okay, kasi wala naman kaming bata dito na mautos-utos. Gaya ng bili ng kape, bili ng bisin, bili ng kung ano yung iutos namin ay abtik yung bata. Kawawa lang kasi walang walang masyadong mga damit. Maglaba naman siya sa kanyang sinuotan kasi araw-araw ko yung pinaligo yung bata. Doon sa kanila ay isang beses lang daw siya laligo sa isang linggo kasi walang bihisan, walang ilisan. So dito binigyan ko siya ng yung mga luma sa mga lalaki ko noon, pero gamay ra, medyo konti na lang kasi ibinigay ko na yung iba sa mga pamangkin kong lalaki. Bala ko na magbili ako ng ukay-ukay lang. Pero hindi pa sa ngayon, guys, kasi wala pa tayong pera. May nagasto pa tayo sa palayan, guys, para pagpatanim. Hindi biro yung gasto sa pagpapatanim, guys. Pag-araro pa, pula, crudo. Buti na lang may madbot kami. Yung namin, gastos namin, yung crudo na lang, gasolina. Para sa makina patubig. Nung wala pang ulan, nagasto kami ng gasolina din para patubig. Pero at least nakatanim na. Compare sa iba na hindi pa nakatanim hanggang ngayon. Naglaba ako ng mga kumot, guys, weaving.